Ang mensahe po natin sa hapong ito ay pagpapatuloy lamang po nung mensahe last week. Dahil ang pag-uusapan pa rin natin ay patungkol sa kaangkanan ni Jesus. Yung nga lang, meron tayong titignang ibang panig sa oras na ito. Yung nakaraang linggo, ang naihayag sa atin ni Pastor EJ, ay doon sa kaangkanan na nanggagaling sa maharlikang lahi ni Haring David. Pero sa hapong ito, ang ipapakita ko naman po sa inyo ay dito sa dakilang lahi ni Jesus na manggagaling naman sa banal na Espiritu ng Diyos, sa ating Panginoong Diyos mismo. Pero bago po ang lahat, pwede ko hubang anyayahan kayo na magsitayo at babasahin po natin ang ating pangunahing talata dito sa Mateo chapter 1. Sisimulan po natin sa verse 18 hanggang verse 25. Basahin po natin na sabay-sabayan. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit, samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Verse 24, nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinalanganan niyang Jesus. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat pong muli sa pagkakataon na kami po ay makapagsamba sa inyo sa pamamagitan ng aming pag-awit at sa oras na ito sa pamamagitan ng pag-aral namin ng inyong salita. Panginoon, ang panalangin po namin ay mangusap po kayo sa amin, sa aming puso't isipan. Huwag niyo po sanang hayaan na kami po ay magambala ng aming kaaway na si Satanas. Bagkus, Panginoon, ay puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, sa sarili naming kakayanan ay hindi po namin kayang intindihin ang inyong salita. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng tulong na sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay maintindihan namin ang inyong salita at kami po ay maliwanagan. Salamat pong muli, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. Ano ba ang kahalagahan ng kapanganakan ni Kristo? Bakit isang birhen ang nagbuntis? Bakit kinailangan ng isang buntis ang magbuntis sa kanya? Ang kanyang pagluwal mula sa isang birhen ay may epekto ba sa ating kaligtasan? Meron ba itong epekto? Ito po yung mga tanong na ating sasagutin sa ating pag-aaral dito sa ating pangunahing talata. Pero meron po akong ipapakita sa inyong 5 bagay na ating ding tatalakayin habang tayo ay pinagbubulay-bulayan natin ang kanyang salita. Ito po yung 5 bagay na iyan. Ito po ay patungkol sa birheng kapanganakan ni Jesus, na kung saan ito ay nagsimula, kung saan ito ay hinarap, kung saan ito ay kinlaro,
kung saan ito ay ikinonekta at kung saan ito ay tinupad. At yan po ang ating 5 punto para sa hapong ito. Umpisa na po natin ang pagbubulay-bulay. Simulan po natin sa pinakaunang verse, no? Doon sa verse 18 na binasa natin kanina. Mateo 1 verse 18. Tulungan niyo po ako rito, basahin natin na sabay-sabay ito. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo ng si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago silang magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan na Espiritu Santo. Alam po ninyo, bago pa man din ipinanganak si Jesus, meron na hong istorya, meron na hong mga chismis na ikinakalat ng mga taong ipinanganak ng isang birhen. Katulad nino, katulad ni Buddha, Buddhism, Krishna, Hinduism, at yung mga Diyos at Diyosan ng mga Greek mythology, no, yung mga Diyos-Diyosan ng mga Greko. Sino yun? Perseus, Dionysius, Mitra, etc., etc. Ito yung mga sinasabi ng mga tao daw na ipinanganak din ng isang birhen. Kaya noong mga panahon na yon, nung itong mga apostol o yung mga mangangaral ng salita ng Diyos, itinuturo nila na si Jesus ay pinanganak ng isang birhen. Maraming ayaw maniwala. Ang sabi nila, gaya-gaya lang kayo. Gaya-gaya lang kayo sa ibang relihiyon. At kadalasan ay itinatanggi nila ang pagkapanganak ni Jesus mula sa isang birhen. Mga kapatid, dito magsisimula ang kaganapan ng birhing kapanganakan ni Jesus. Dito natin simulang matatanto kung ano talaga ang kahalagahan nung birhing kapanganakan ni Jesus. Ang salitang pagkakapanganak o yung pagkapanganak sa wikang Ingles ay ano? Birth. No? Alam po ninyo, itong pagkapanganak, kung isasalin natin ito sa Greko, ang tawag diyan ay Genesis. Na, pakinggan nyo mabuti na siya ring ginamit ni Mateo doon sa chapter 1, verse 1. Yung sinabi niyang aklat ng lahi, or sa wikang Ingles, yung genealogy. Yung genealogy, yung aklat ng lahi, at itong pagkapanganak, iisa lang ang salitang Greko na ginamit. At ito po yung sinasabi nating Genesis. Na ang ibig sabihin po niyan ay pinagmulan. Kung saan nanggaling. Origin or source. Alam po ninyo, simula sa verse 1 hanggang sa verse 17 ay ipinakita ni Mateo ang lahi ni Jesus mula sa tao. More specifically, dun sa lahi ni Jose bilang anak ni Haring David. At kung titignan naman natin ngayon, sa verse 18 hanggang sa verse 25, ay inihayag naman niya ang dakila o banal na lahi ni Jesus. Na ang ama ay hindi si Jose. Sino ang ama? Yes, yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu ng Diyos. At dahil dyan, masasabi natin na si Jesus ay tunay at natatanging anak ng Diyos. Kayo po ba ay sumasang-ayon? Tama ba? Alam niyo kung bakit ko sinabi na siya ang natatangi anak at tunay na anak ng Diyos. Sa panahon kasi natin ngayon, maraming nagsasabi na sila ang Kristo sa panahon ngayon. Na sila ang anak ng Diyos. May alam ba kayong ganun na tao? Na sinasabi siya ang anak ng Diyos? Abay, meron. Di ho ba? Sino yon? Saan makikita yon? Hindi dito sa atin, sa Davao. Do ayaw kong banggitin yung pangalan. Pero makikita ninyo, yun ang ginagamit nila. Sasabihin nila na sila ang bago o yung makabagong anak ng Diyos. Pero kung titignan po natin ang Biblia, iisa lamang po yan. Yan po ay si Jesucristo. Mula sa lahi ni Jose at Maria, ay masasabi natin na si Kristo ay 100% tao. He is 100% man. Dahil galing siya sa lahi ni
ni Maria at ni Jose. Ngunit sino ba ang tunay na ama ni Jesus? Hindi si Jose, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil ang ama ni Jesus ay ang banal na Espiritu ng Diyos, masasabi natin ngayon na si Kristo Jesus ay Diyos din. Tama ho ba? Ang ating Panginoong Jesus ay 100% tao at 100% Diyos. Isipin nyo na lang, kung si Jesus ay ang naging pisikal na anak ni Jose, anong mangyayari kay Jesus? Magiging Diyos pa rin ba siya? Abay, hindi na po. Siya ay 100% na tao at 0% Diyos. Dahil sino ang tatay niya? Si Jose. Mga kapatid, habang ako ay nagsasalita rito, ako po ay nananalangin. Manalangin din po sana rin kayo habang kayo ay nakikinig. Dahil medyo komplikado itong pagpapaliwanag ko sa talatang ito. Pero ang prayer ko is after nating mapag-aralan ito, bawat isa sa atin ay maliliwanagan. At maintindihan natin kung bakit kailangan natin na maintindihan ang birhing kapanganakan ni Kristo Jesus. Katulad ng sinabi ko kanina, kung si Kristo Jesus ay ipinanganak o ang naging tatay niya ay si Jose, katulad lang natin siya, taong makasalanan. At kung siya ay taong makasalanan, pwede ba niya tayong iligtas? Pero isipin niyo rin ito, paano naman kung hindi siya nagkatawang tao at nanatiling espiritu? Pwede pa rin ba tayo maligtas ng Diyos? Abay, hindi rin. Dahil kinakailangan ng alay. Ang paraan ng Diyos ay kailangan ng isang kordero na siyang magbubuwis ng kanyang buhay upang takpan ang ating mga kasalanan. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi nagkatawang tao, hindi mangyayari ang ating kaligtasan. Dito sa Mateo, hindi nabanggit dito sa Ebanghelyo ni Mateo, hindi niya nabanggit kung ano ang naging response o yung reaksyon ni Maria nung malaman niya itong revelasyon na ito. Pero kung titignan po ninyo sa Ebanghelyo na inihayag ni Lucas, makikita natin doon kung ano ang naging response o reaksyon ni Maria. Tignan po natin ang Lucas chapter 1, verse 28 hanggang 38. Babasahin ko po ito, pakinggan niyo pong maigi. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos." 31, at ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Verse 34, sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?" At sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos." Verse 36, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang anak na lalaki. Bagamat siya'y matanda na, ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. At sinabi ni Maria, "Narito ako, na alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa inyong salita." Pagkatapos iniwan siya ng anghel. Ano ang reaksyon ni Maria matapos niyang malaman siya ay nagdadalang tao at ang Panginoong Jesus ang daladala niya sa kanyang sinapupunan? Anong naging reaksyon niya? Ang sabi niya sa verse 38, "Mangyari sa akin ang ayon
sa iyong salita. Nagpasakop po si Maria sa ating Panginoong Diyos. Kahit alam niya na maaring may kapahamakan na nakaabang dito sa sitwasyon niya. Hindi lang kapahamakan, kundi pati yung kanyang kahihiyan ay nakasalalay dito. Isipin nyo na lang, paano kung malaman ni Jose o kaya ay nung kanyang mga kamag-anak at kaibigan na siya ay buntis. Tapos siya ay nakatawag dito, pinakasal kay Jose. Kaya ako sinabing ipinakasal, mamaya i-explain ko sa inyo. Dahil sa wikang Ingles, ang ginamit nila doon ay betrothed or engaged. No? Pero sa kasalang Hudyo, pag ikaw ay betrothed, parte na po yan ng pagpapakasal. Paano kung malaman ng ibang tao na siya ay buntis? Na ang ama ay hindi si Jose. Pero ano ang ginawa ni Maria? Siya ay nagpasakop. Naranasan nyo na ba sa inyong buhay na kayo ay nasa isang sitwasyon na kung saan pag kayo ay nanindigan sa kalooban ng Diyos, ang nakasalalay doon ay ang inyong kahihiyan, ang inyong trabaho, ang inyong negosyo. Ngunit kinakailangan mong manindigan at magpasakop. Nangyari na ho ba sa inyo na kayo ay napunta sa ganitong klaseng sitwasyon? Ang panalangin ko sana, ang bawat isa sa atin, na pag tayo ay napunta sa ganitong klaseng sitwasyon, kahit minsan ay hindi natin naiintindihan, ang kailangan nating gawin ay katulad ng ginawa ni Maria. Siya ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Hindi niya inisip yung kapahamakan na nakaabang sa kanya. Hindi niya inisip yung kanyang kahihiyan. Ang inisip lang niya ay masunod ang kalooban ng Diyos. Bago po tayo pumunta dun sa susunod na versikulo, sa verse 20, may gusto muna akong ipaliwanag. Patungkol ho ito dun sa kasalan ng mga Hudyo. Para lang po natin maintindihan lalo yung mga susunod na verses. Alam po ninyo, sa kasalan ng mga Hudyo ay may dalawang yugto. Yung una, ang tawag nila doon ay Kiddushin. At yung pangalawang yugto naman ay Hupa. No, yung Kiddushin at Hupa ay pawang mga salitang Hebreyo. Ang ibig sabihin ng Kiddushin ay kasunduang pagpapakasal. Itong kasunduang pagpapakasal po ay mayroon ng kasulatan na kailangan nilang, kumbaga parang may kontrata na rin. At ito po ang dahilan na kahit sila ay nasa stage pa lang ng tinatawag, yugto na tinatawag natin na Kiddushin, pag naisipan ngayon nitong lalaki na ay, hindi ko pala type itong babae na to, kailangan niyang makakuha ng certificate of divorce. Kailangan na niyang diborsyohin itong babae na to. Hindi niya basta-basta na lang pwedeng iwan. Kahit sabihin natin na nandun pa lang sila sa stage na Kiddushin. Yung Kiddushin po, bago nila gagawin yung hupa, Kiddushin is what? Yung siya ay betrothed. No? Kumbaga, engaged pa lang. Pero para sa mga Hebreyo, ito ay parte na ng kanilang pagpapakasal. Bago dumating sila sa stage na tinatawag na hupa, usually yan po ay may pagitan na 6 hanggang 12 buwan. So yun yung stage siguro na kung sakali ay pag-iisipan nila o titignan nila kung sila ay mananatiling tapat sa isa't isa. Kaya pagkaayaw na nung lalaki doon sa babae at naisip niya ay hindi pala siya para sa akin, kailangan niyang diborsyohin ito. Hindi niya pwede basta-bastang iwan na lang. Bakit ko ini-explain yan? Dahil po dito sa susunod na versikulo. Sa Mateo chapter 1 verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabayan. Si Jose, palibhasay isang matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ano ang ginawa ni Jose? Nagpasya siya na hiwalayan na lang ito ng lihim.
Gamitin natin saglit yung ating imahinasyon, ha? Kailangan kong gamitin ninyo ang imahinasyon ninyo ngayon. Sabihin natin tayo ay nandoon at nakikita natin yung senaryo na kung saan si Maria ay kinakausap na niya si Jose. At gusto niyang mangumpisal dahil siya ay nagdadalang tao. So ang sabi niya ngayon kay Jose, my darling Jose. Darling is wala ho sa Bible. In-exaggerate ko lang yan. Jose, meron sana akong gustong sabihin sa inyo. Just imagine, okay? Meron akong gustong sabihin sa iyo. Sabi ni Jose, ano yun, sweetheart? Sabi ni Mary ngayon, ni Maria, sweetheart, alam mo ba, ako'y nagdadalang tao. Ano sa tingin ninyo ang magiging reaksyon ni Jose? Kung ikaw si Jose, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Yung ba sasabihin mo? No? Totoo ba? Ang galing ko naman, wala pang ginagawa sa'yo, buntis ka na. No? Ganun ba ang sasabihin ni Jose? Abay, hindi. Siyempre, ang tatanungin niya, paano nangyari yan? Sino ang may kagagawan yan? Sino ang ama? Tapos sasabihin ni Maria, ang banal na Espiritu ng Diyos. Kung ikaw si Jose, ano kaya itsura ng pagmumukha mo na ng mga panahong yun? Di ba? Siguro hindi maipinta. Pero alam po ninyo, dito sa susunod na punto na gusto kong ipakita sa inyo, dito po ngayon hinarap ni Jose ang birhing kapanganakan ni Jesus. Hinarap niya eh. Hindi niya maintindihan, pero ito ay kanyang hinarap. Hinarap ni Jose ang isang sitwasyon na sa tingin ko ay hindi kayang maintindihan ng kahit sino mang tao. Walang siyentipiko na makakapag-explika kung paano nangyari ang birhing kapanganakan. Na paano na ikaw ay mabubuntis at manatiling birhen. Sigurado ko iniisip ni Jose, pinipilit niyang huwag magalit kay Maria dahil mahal niya si Maria. Iniisip niya, ano kaya ang nangyari? Bakit nagkaganon? Hinarap niya itong problema na ito. Pero alam po ninyo, kahit hindi maintindihan ni Jose ang pangyayari, imbis na siya ay magalit kay Maria at isumbong si Maria sa kanyang mga kamag-anak, anong ginawa niya? Minabuti niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ng palihim. Ayon kay Mateo, dun sa kanyang description kay Jose, si Jose daw ay isang matuwid na tao. Ang ibig sabihin ng isang matuwid na tao ay isang tao na sumusunod sa utos ng Diyos. Isang tao na may takot sa Diyos at nananampalataya kay Yahweh. Si Jose ay isang mabait at mapagkumbabang tao. At sa sitwasyong ito, masasabi ko talaga na ipinakita niya na mahal niya si Maria. Dahil imbes na inisip niya na ipahiya si Maria sa maraming tao at danasin ang kaparusahan ng pakikipagtalik ng hindi kasal, o sa wikang Ingles ay fornication. At alam naman natin kung ano ang batas sa mga Hudyo pag ikaw ay nahuling nagpo-fornicate or ikaw ay nagko-commit ng adultery, ano ang kaparusahan? Ikaw ay babatuhin hanggang sa mamatay. You will be stoned to death. Yun po ang penalty. Pero imbes na yun ang ginawa ni Jose na ipaalam sa kanyang sa mga kamag-anak ni Maria, ay hindi niya po ginawa. Ang ginawa niya muna, ang ninanais sa isip niya, ay hiwalayan niya muna si Maria ng palihim. At pagkatapos noon, at sa kanya ngayon ibabalik sa kanyang mga kamag-anak. Pagpatuloy po natin sa Mateo chapter 1, verse 20. Ano po ang sabi rito? Ngunit, samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula
sa Espiritu Santo. Ang sabi rito, doon sa unang sentence dyan, samantalang pinag-iisipan daw ito ni Jose, siya ay nakatulog. At sa kanyang pagtulog ay nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon dito sa kanyang panaginip. Dito naman po ay kinlaro ng Diyos ang birheng kapanganakan. Kanina, hinarap ni Jose. Ngayon, sa pamamagitan ng panaginip at sa pamamagitan ng anghel ng Diyos, ay kinlaro kung ano ang birheng kapanganakan. Alam po ninyo, nung unang panahon, pag mayroong mga revelasyon na gustong ibigay ang Diyos sa kanyang mga tao, o kaya ay dun sa kanyang mga propeta, ito po ay kadalasang ginagawa niya sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa kanila. O kaya na may sa pamamagitan ng isang pangitain. O di kaya ay katulad ng nangyari kay Jose sa pamamagitan ng panaginip. Sa pamamagitan ng panaginip. Pero mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon, pag may taong nagsabi sa inyo na may nakita akong pangitain o kinausap ako ng Diyos sa aking panaginip, na ako daw ang kanyang present day na anak o siya ang present day Jesus Christ, huwag po tayong maniniwala. Dahil sa panahon po natin ngayon, hindi na po natin kailangan ng ganyan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Dahil po dito, lahat ng kailangan na ihayag ng Diyos ay nandirito na po sa kanyang banal na kasulatan. Kaya ako din sinabi yan ay dahil sa mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Alam po ninyo yung isang pinakasikat dyan ay si Joseph Smith. Kilala niyo po ba si Joseph Smith? Yung tawag dito, yung nag-establish nitong Mormons o Mormonism. Sabi niya, ang Panginoong Diyos daw ay nagpakita sa kanya sa isang pangitain at sinasabi na siya ay sinugo. At meron ngang nakitang isang lumang tableta na kung saan ay nakasulat din yung mga utos daw ng Diyos. Doon nang galing yung Book of the Mormons. Saan daw niya nakuha ito? Sa pamamagitan ng pangitain, hindi sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya kung mayroon tao na nagsabi ng ganyan, dapat ay mag-ingat tayo. We have to make sure, tignan natin ang Biblia kung tama ba yung sinasabi niya o hindi. Kung titignan po natin muli itong Mateo chapter 1 verse 20, paano tinawag ng anghel ng Diyos si Jose? Paano siya tinawag dun sa verse 20? Jose, anak ni David. Pag sinabing anak, maaari ang ibig sabihin nito ay apo sa tuhod, apo sa talampakan, o kaapo-apuhan. Meaning descendant. At sa pagkakataon na ito, si Jose ay galing talaga sa maharlikang lahi ni Haring David. Galing siya sa maharlikang lahi ni Haring David. Ngunit mayroong problema dito sa maharlikang lahi na ito. Kung naalala po ninyo yung mensahe ni Pastor EJ last week, na kung saan ay ipinakita niya o nabanggit niya itong sumpa na ibinigay kay Haring Jeconias. At ano yung sumpa na ibinigay kay Haring Jeconias? Na wala ni isa man sa kanyang mga supling o sa kanyang lahi ang pwedeng makaupo pang muli sa trono ni David. Yun ang sumpa sa kanya kay Haring Jeconias. Ang problema, si Jose galing sa lahi ni Haring Jeconias. Si Haring Jeconias ay galing sa lahi ni Haring Solomon, na anak ni Haring David. May problema. Ngunit alam po ninyo, ang ating Panginoon ay dakila. Tama ho ba? Ang ating Panginoon ay dakila. Sa tao mukhang imposible, pero sa Diyos meron bang imposible? Wala. Kahit kung titignan natin ito, paano na nga yun? Kung isinumpa na pala yung lahi ni Jose, paano makakaupo si Jesus doon sa trono ni David?
di hindi matutupad itong propesiya sa lumang tipan. Pero alam po ninyo, yung mga ganong klaseng problema, sa atin mukhang imposible. Sa Diyos, simple lang yan. Simpleng problema na kinakailangan ng simpleng solusyon. Pero bago yan, tingnan po natin muna itong sumpa na ibinigay ng Diyos kay Haring Jeconias. Ito po ay makikita natin sa Jeremiah chapter 22, verse 24 to 30. Babasahin ko po ito. Ang sabi rito, habang ako'y buhay, sabi ng Panginoon, kahit pa si Jeconias na anak ni Jehoiakim, na hari ng Juda, ay maging singsing na pantatak sa aking kanang kamay, gayon may bubunutin kita. At ibibigay kita sa kamay ng mga tumutugis sa iyong buhay. Oo, sa kamay ng iyong mga kinatatakutan. Maging sa kamay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at sa kamay ng mga Kaldeo. Verse 26, itatapon kita at ang iyong ina na nagsilang sa iyo sa ibang lupain na hindi nyo sinilangan at dooy kayo mamamatay. Ngunit sa lupain na kasasabikan nilang balikan, hindi sila makakabalik doon. Verse 28, ito bang lalaking si Jeconias ay isang hamak na basag na palayok? O siya ba'y isang sisidlang hindi ka nais-nais? Bakit siya at ang kanyang mga anak ay itinatapon at inihahagis sa lupaing hindi nila kilala? Verse 29, o lupa, 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 pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, isulat ninyo ang lalaking ito bilang walang anak, isang lalaki na hindi magtatagumpay sa kanyang mga araw sapagkat walang sinuman sa kanyang mga supling ang magtatagumpay na luluklok sa trono ni David at maghahari pang muli sa Juda. Makita natin itong sumpa na ito, paano nga matutupad yung propesiya kay Jesus na siya ang uupo sa trono ni David. Katulad ng sinabi ko kanina, para sa Diyos, ito ay isang napakasimpleng problema na kinakailangan lamang ng isang napakasimpleng solusyon. Para sa Diyos. Pero sa atin, imposible. Imposibleng pwedeng makaupo muli si Kristo Jesus sa trono ni David dahil isinumpa nga si Haring Jeconias. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. I-explain ko lang sa inyo. Sino ba ang tunay na ama ni Jesus? Matanong ko nga. Sino ba ang tunay na ama ni Jesus? Sino po? Ang Holy Spirit. So, hindi si Jose. Pero paano natin, kung hindi si Jose ang ama niya, paano mo ngayon siya maikokonekta kay Haring David? Alam ko na i-explain din ito ni Pastor EJ last week. No? Sa kaninong lahi naman? Sa lahi ni Maria. Sa lahi ni Maria. Tingnan po natin sa Lucas chapter 3, verse 23 hanggang 31. Babasahin ko po ito. Si Jesus ay may gulang na 30 taon nang magsimula sa kanyang gawain. Anak siya, ayon sa ipinalagay ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Hanay, ni Jose, ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nagay, ni Maat, ni Matatias, ni Semein, ni Hosek, ni Joda, ni Joanan, ni Resa, ni Zerubabel, ni Salatiel, ni Neri, ni Melki, ni Adi, ni Kosam, ni Elmadam, ni Er, ni Josue, ni Eliezer, familiar yan, no? Eliezer, ni Jorim, ni Matat, ni Levi, ni Simeon, ni Juda, ni Jose, ni Jonam, ni Eliakim, ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David. So kung titingnan natin itong lahi ni Maria, kanino rin ito nanggaling? Kay Haring David. Yun nga lang sasabihin nyo, pero Brother George, parang hindi ko nakita yung pangalan ni Maria doon sa binanggit mo. Wala kayatang binanggit na pangalang Maria. Kung mapapansin nyo po dito,
sa Lucas, pawang mga pangalan ng lalaki lang ang binanggit ni Lucas. Walang pangalan na babae. Hindi katulad ni Mateo, dun sa kanyang aklat ng lahi, may binanggit siyang mga babae. Sino yun mga yon? Si Tamar, Rahab, and sino pa yung isa? Si Ruth. Di ba? Pero dito kay Lucas, wala siyang binanggit na lalaki. At kung titingnan nyo pa, ang sabi rito, anak siya, dun sa verse 23, yung kanina, anak siya, ayon sa ipinalagay, ni Jose, ni Eli. Pero kung titingnan ninyo, dun sa kay Mateo, sino ang tatay ni Jose? Si Jacob hindi si Eli. Pwede bang mangyari na dalawa ang tatay ni Jose? Hindi, di ba? Okay, aking ipapaliwanag sa inyo. Dahil kung makikita nyo nga rito sa Lucas, pawang mga lalaki na pangalan ang nakalista rito. Kung sa gayon, itong si Jose, kaya inilagay dyan, ay dahil si Jose ay manugang ni Eli. Si Eli ay tatay ni Maria. Uulitin ko Kaya naibanggit dito si Jose dahil pawang lalaki lang ang binanggit ni Lucas at wala siyang binanggit na babae. Si Maria ay anak ni Eli. Ngayon, ang tatanungin niyo siguro, Brother George, kung gayon, bakit na lang hindi yung lalaking anak ni Eli ang inilagay dyan? Bakit si Jose? Si Eli po ay walang anak na lalaki. Babae lamang po ang kanyang mga anak. At si Jose ang naging asawa ng kanyang anak na si Maria. Nakukuha ho ba natin yon? Nakikita niyo po ba yon? Connection na yon? No? Na kung titignan ninyo talaga, itong ipinakita ni Lucas ay hindi po lahi na pinanggalingan kay Jose, kundi galing po kay Maria. At kung titignan nyo rin dito sa lahi o sa angkan ni Maria, si Jesus ay nakakonekta din kanino? Kay Haring David. Sa Mateo, ipinakita doon dahil si Jose, napangasawa niya si Maria, no? Doon nagkaroon ng koneksyon yung lahi ng galing kay Haring David. Yun yung tinatawag natin na maharlikang lahi. Pero dito, yung koneksyon naman kay Maria, ang nakikita naman dito ay yung physical na lahi. Na tunay nga na si Kristo Jesus ay galing sa lahi ni Haring David. Kanina, sinabi natin, si Haring Jeconias ay isinumpa. Galing siya sa lahi ni Haring David na kung saan na pinanggalingan ni Jose. Di ba? Kaya imposibleng makaupo ng sa trono si Jesus dahil isinumpa si Haring Jeconias. Paano ngayon yun? May ginawang solusyon ng Diyos. Lahi ni Maria. Kanino siya galing? Kay Haring David. Si Haring David po ay may anak na ang pangalan ay Nathan. At doon po nanggaling ang lahi ni Maria. Si Nathan po ay nakababatang kapatid ni Haring Solomon. Parehas ang nanay nila, si Bathsheba. Si Jose, galing sa lahi ni Haring Solomon, sa angkan ni Haring Solomon. Si Maria, galing sa angkan ni Nathan, na parehong kumokonekta kay Haring David. At sa ganong paraan, kung titignan ninyo, kahit sa anong panig, sa panig ni Jose o sa panig ni Maria, si Jesus ang karapat-dapat na nakaupo doon sa trono ni David. Bakit doon kay Jose? Pinakasalan niya si Maria. Naging asawa niya si Maria. Kaya kung titignan ninyo ngayon, sa magkabilang panig, si Jesucristo ang karapat-dapat na umupo doon sa trono ni David. Tunay na dakilang ating Panginoong Diyos. Balikan natin yung verse 20. Tignan natin ulit yung verse 20. Sinabi ng anghel na Diyos na ang pagdadalang tao ni Maria ay galing daw kanino? Sa banal na Espiritu ng Diyos. Sa tingin ninyo, ano ang kahalagahan ng revelasyong ito? Ano ang kahalagahan nito?
Kung titignan ninyo muli ang verse 1 hanggang 17, yung sa Matthew chapter 1, ang ipinakita doon ay si Jose ang legal na ama ni Jesus. Bakit ko sinabing legal? Dahil si Jose ay ipinakasal kanino? Kay Maria. Kaya si Jose ay legal na ama ni Jesus, verse 1 to 17. Pero from verse 18 to 25, ay itinatanggi naman nito na si Jose ang pisikal na ama ni Jesus. Uulitin ko, verse 1 to 17, legal, pinakita doon na si Jose ang legal na ama. Verse 18 to 25 naman, itinatanggi na si Jose ang pisikal na ama. Yun po ang pinapakita roon. Sa verse 1 hanggang 17 kasi, doon po na isakatuparan ang propesiya na ang Mesiyas ay manggagaling sa lahi o sa angkan ni David. Kaya po pinakita yan ni Mateo para maipakita na isakatuparan yung propesiyang iyon. Sa verse 18 to 25 naman ay ipinakita na si Jesus lamang ang karapat-dapat na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Bakit? Dahil siya ay anak ng Diyos. Dahil ang nagbuntis kay Mary ay hindi si Jose, kundi sino? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Diyan nanggagaling naman ang dakilang lahi ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus po ay hindi anak ni Jose. Si Jesus po ay anak ng Panginoong Diyos. Sa Mateo chapter 1, verse 21 hanggang verse 23, siya'y nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang sabi dun sa verse 21, siya'y manganganak ng isang lalaki. Sino ba ang tinutukoy dito? Si Jose o si Maria? Si Maria. Bakit hindi sinabi ng anghel na si Jose ay magkakaroon ng isang anak? Pero ang binanggit dito, si Maria ay manganganak ng isang lalaki. Bakit hindi sinabing si Jose ay magkakaroon ng anak? Sa kadahilanan ngang hindi si Jose ang tatay ni Jesus. Yun lamang po. Isipin nyo na lang kung si Jose ang naging tatay ni Jesus. Katulad ng sinabi ko kanina, di si Jesus ay kaparehas lang natin, isang taong makasalanan. Kaya hindi po si Jose ang tatay o ang ama ni Jesus. At sabi pa rin ulit doon sa verse 21, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Alam po ninyo, ang pangalang Jesus sa salitang Greko ay Iesus. Iesus. Na ang ibig sabihin ay, ang Panginoon ang siyang magliligtas. Ang ibig pong sabihin ng Iesus, ang Panginoon ang siyang magliligtas. O di kaya'y si Jehovah ang aking kaligtasan. Iyan po ang ibig sabihin ng Iesus. O ang pangalang Jesus, na kung saan din ito po ay nanggaling sa Yeshua. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng pangalang Jesus. Ngayon tingnan po natin ngayon yung verse 23. Yung verse 23, anong sinabi dyan? Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Dito natin ngayon makikita kung paano kinonekta ni Mateo ang propesiya ng lumang tipan sa birheng kapanganakan. Kanina ay naipakita ko sa inyo kung saan ito nagsimula, kung saan ito ay hinarap ni Jose, at kung saan ito ay ikinlaro ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel. At sa oras na ito ay makikita naman natin kung paano ikinonekta ni Mateo itong propesiya sa lumang tipan sa birheng kapanganakan. Yung binanggit ni Mateo sa verse 23 ay kinuha niya po ito mismo sa Isaiah chapter 7 verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay yan. Ito po yung propesiya. Kaya't
ang Panginoon mismo ang narito at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na, alam po ninyo yung pangalang Emmanuel sa salitang Greko ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. No? Itinranslate na sa atin ni Isaias, no? Na ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Dito ay kinonekta ni Mateo na ang bata na ipinanganak ng Birheng Maria na si Jesus at ang sinasabi ni Isaias na Emmanuel ay iisa. Si Jesus at ang Emmanuel ay iisa. Dahil si Jesus ang anak ng Diyos na ipinanganak sa isang birhen, na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan nitong birheng kapanganakan. Tunay nga na ang Diyos ay kasama natin. Di ba? Ano daw ang ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Na ang Diyos ay naging tao at nanirahan dito sa mundo. Imbes na tayo ang pumunta sa Kanya, imposible yun, di ba? Paano tayo lalapit sa Kanya? Kaya ba yan ng mabubuting gawa natin para tayo ay makalapit sa Kanya? Abay, hindi. Ano ang ginawa ng Diyos? Ang Diyos na nasa langit ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Yan po ang ibig sabihin ng Emmanuel. At ang ating Diyos ay kasama natin ngayon. Nasaan ho ba ang Diyos sa inyo? Nasa buhay niyo ba? Nasa puso niyo ba? Yan po ang ibig sabihin ng kasama natin ang Diyos. Ito po ay sa kadahilanang upang tayo ay matulungan niya na pagdaanan ang mga matitinding pagsubok at paghihirap sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi sinabi ng Diyos na pag ikaw ay nakakilala sa akin, ay tatanggalin ko na yung problema mo. Hindi. Ang kadahilanan kaya siya pumunta dito sa mundo at nagkatawang tao, at siya ang Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin siya, ay upang samahan niya tayo sa pagdanas natin ng mga pagsubok at mga paghihirap dito sa mundong ito. At kung siya ay nasa inyong buhay ngayon, tutulungan kayo ng Diyos upang sugpuin ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga ibinabato sa atin ng ating kaaway na si Satanas. At ang pinakahuling punto natin, ang birheng kapanganakan ay natupad. Napag-aralan natin kung paano ito nagsimula, kung saan ito ay hinarap ni Jose, at kung saan ito ay ikinlaro ng anghel ng Diyos, at pagkatapos ito ay ikinonekta ni Mateo sa lumang tipan, at ngayon ay makikita na natin ang katuparan nitong birheng kapanganakan. Basahin natin ng sabay-sabay ang Mateo chapter 1, verse 24 hanggang 25. Sabay-sabay po nating basahin ito. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Nung si Jose ay nagising na raw, ano raw ang kanyang ginawa? Ano ang ginawa niya? Ayon dyan sa binasa natin. Yes, no? Ang ginawa niya ay sinunod niya, di ba? Yung utos ng Diyos. Tama ba yan? Okay. Ano yun? Sinunod niya, di ba? At tinanggap niya bilang asawa si Maria. Naalala niyo ba yung binanggit ko kanina sa kasalang Hudyo na may 2 yugto? Baka iniisip niyo, akala ko ba kanina kinasal na? Bakit ngayon ay ikakasal ulit? Kanina, yung ipinakita doon na si Jose
na siya ay ikinasal or sa wikang Ingles ay betrothed, ang ibig sabihin po no, sa wikang Greko, kung isasalin natin ito, ang tawag doon ay kiddushin. Yan ang unang yugto ng kasalang Hudyo. Kumbaga, pag ikaw ay isang Hudyo, parati yan 2 stages. Kailangan muna merong kiddushin. May kontrata ng pipirmahan yan, may kasunduan na. Kasal na kayo, technically. Pero dito, ang ginawa ni Jose ay pumunta na sila doon sa hupa. Ano yung hupa? Ito na yung aktual na kasalan. Doon sa kiddushin, do merong kasunduan, walang physical intimacy doon. Hindi sila pwedeng maging intimate physically. Kumbaga walang siping, no? Pero pagdating dito sa hupa, pwede na silang maging intimate physically. Pero kung titignan nyo dyan sa verse 25, ano ang sabi dyan? Ngunit hindi niya ito nakilala. Ang ibig sabihin lang doon, hindi niya ito nakilala, ay ibig sabihin, hindi siya naging intimate sa kanya physically. No? Hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Dahil alam niya na si Jesus, na ang propesiya patungkol kay Jesus, di ba? Na kailangan si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Kaya hindi siya naging intimate kay Maria physically. Ang sabi rito, sinabi ng anghel sa kanya, yung sinabi ng anghel sa kanya, yung explanation, no, dun sa binasa natin kanina. Sa tingin nyo, ano ang naging dating nito kay Jose? Nakatulong kaya sa kanya ito nung unang niyang marinig si Maria na si Maria ay buntis? Nakatulong di ba? Sa tingin ko, na-relieve nga siya Siguro, buti na lang. Naintindihan ko na ito pala ay galing sa Diyos. Totoo pala yung sinasabi ng sweetheart ko na siya ay nabuntis ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa tingin ko, hindi lang siya na-relieve. Na-overwhelm pa siya. Manghang-mangha siguro siya. Kumbaga kung sasabihin natin ay parang hindi siya makapaniwala. Bakit? Biro mo, yung ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ay ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Aalagaan niya, papalakihin niya ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng tao. At ito ay inihabilin kay Jose. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Jose, hindi ba kayo ay magagala? Hindi ba kayo ay ma-overwhelm dun sa pangyayari nito? At kung titignan natin nga muli sa verse 25, kahit ikinasal na sila, ay hindi siya naging intimate physically dito kay Maria. Hanggang sa siya ay nakapagluwal ng kanyang anak. At pagkatapos dyan daw ay ipinangalanan niyang Jesus. Ano ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ang Panginoon ay makapagliligtas. Yun po ang ibig sabihin ng pangalang Jesus. Sa ating pagtatapos, gusto ko pong pag-isipan ninyo ito. Ano sa tingin ninyo ang pwedeng mangyari o ano sa tingin ninyo ang magiging implikasyon kung si Jesus ay hindi ipinanganak ng isang birhen at hindi ang banal na Espiritu ng Diyos ang kanyang naging ama? Ano sa tingin nyo ang magiging implikasyon nito? Unang-una, these are only some of the implications, pero hindi po ito yung lahat. Magbibigay lang ako ng iilan. Unang-una, ang propesiya ni Isaias sa chapter 7 verse 14 ay hindi pa naisa sa katuparan. Di ba? Kung si Maria o si Jesus ay hindi ipinanganak ng isang birhen, ang ibig sabihin lang niyan, yung propesiya sa Isaiah chapter 7 verse 14 ay hindi pa naisa sa katuparan. At dahil hindi pa ito naisa sa katuparan, ang ibig sabihin niyan ay wala pang Mesiyas. Naghihintay pa tayo ng Mesiyas. Pangalawa, kung si Jesus ay hindi ipinanganak ng isang birhen, ang ibig sabihin nga niyan, siya ay tao lamang.
katulad natin na makasalanan. Na kahit siya ay nagpapako sa krus at siya ay namatay, baliwala ho yun, hindi po malilinis ang ating mga kasalanan. Bakit? Dahil siya ay katulad din nating isang makasalanan na tao. At kung siya ay isang makasalanan na tao, ang ibig sabihin lang po niyan na kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, yung pananampalataya po natin ay walang kabuluhan. Wala pong kabuluhan. Bakit? Tao lang si Jesus eh. Dito sa Mateo, ipinakita ng Diyos na si Kristo Jesus ang siyang karapat-dapat na umupo sa trono ni David. Ipinakita ni Mateo na si Jesus ang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. Ipinakita dito ni Mateo na si Jesus ang siyang tunay na tagapagligtas at Panginoon natin at wala ng iba. Naintindihan niyo po yung ating pinag-aralan sa hapong ito. Ang panalangin ko ho sana talaga ay naintindihan natin ito. And kung sakaling hindi nyo naintindihan, pasalamat na lang tayo na mayroon tayong banal na Espiritu ng Diyos na nasa atin. Ano ang pangako ni Kristo sa kanyang mga disipulo nung nasabi niya na ibibigay ko ang helper para sa anong kadahilanan? Upang tulungan tayong maintindihan ang lahat ng sinabi ni Jesucristo. Bagamat maaari sa ngayon ay hindi nyo naintindihan, you pray about it, pag-aralan ninyong maigi, at sabihin, ihingin natin sa Panginoon na imulat ang ating mga mata. Yan ay sa pamamagitan lamang ng kanyang banal na Espiritu. Tayo po ay magsitayo at mananalangin na po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dito sa inyong salita, sa kaliwanagan ng inyong salita, na ipinakita niyo po sa amin at napatunayan niyo po na si Kristo Jesus ang siyang aming tunay na Mesiyas at tagapagligtas. Alam po namin, Panginoon, na sa panahon naming ito, maraming mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo, na sinasabi nila na sila ang tunay na tagapagligtas. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa inyong banal na kasulatan na ibinigay niyo po sa amin, na ito ay aming masasandigan sa panahon ng aming pag-aalinlangan. Na ito po ay aming mapag-aaralan upang lalo naming kayong makilala at matutunan kung ano talaga ang totoo. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. At sa oras na ito, Panginoon, ang patuloy ko pong panalangin, naway hayaan niyo po na ang inyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa aming mga puso't isipan. Salamat po muli, Panginoon, sa inyong salita at sa pagkakataon na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.